Bukod sa pagtugon sa mga nasalanta ng kalamidad, nakatutok din si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa magiging laman ng kanyang State of the Nation Address sa Lunes. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Ilang araw bago ang kanyang ika-4 na State of the Nation Address o SONA, inahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na halos kumpleto na ang kanyang talumpati para rito. Anya, tinatayang nasa 80% na ang pagkakabuo ng kanyang speech. Ayon sa Pangulo, kahit pansamantalang nahinto ang paghahanda para sa SONA dahil sa kanyang biyahe sa Estados Unidos, agad niya itong ipagpapatuloy pagbalik sa bansa. We'll be back Wednesday evening. We'll start work on it Thursday. I'm sure we'll work on it over the weekend. So mahabol namin yun. I think we'll be all right because what we have already written is substantial in terms of the SONA is about 80% written. So konti na lang fine tuning. Dagdag pa niya, bagaman tatalakayin pa rin ang mga pangunahing issue tulad ng mga programang panlipunan para sa mga nangangailangan, inaasahan pa rin ang pagkakaiba ng SONA ngayong taon kumpara sa mga nauna. Remember, it's a State of the Nation address. And the State of the Nation today is different from what it was last year and the last year before that. So, it of course necessarily will be different. Kabilang sa tatalakayin ng Pangulo ang mga proyektong sinimula ng kanyang administrasyon at ang mga patuloy pang isusulong hanggang sa katapusan ng kanyang termino. Ukol naman sa planong Joint Ammunition Manufacturing and Storage Facility sa Subic Bay, Zambales ng US, sinabi ng Pangulo na bahagi ito ng self-reliant defense posture ng Pilipinas, kung saan tumutulong ang Estados Unidos. That's really something that we were going to do anyway. Kahit wala tayong katulong, gagawin talaga natin yun. They've offered to help. So. Sa posibleng reaksyon ng China sa planong proyekto, sagot ng Pangulo. There's been much comment and say that the infrastructures, military infrastructures, and the programs that we are initiating will make us a target for China. Are we not already a target for China? So I think that what we have to be thinking about is protecting the Philippines. Sinabi naman ng Defense Department na makabubuo ng maraming trabaho para sa mga Pilipino ang naturang proyekto. Samantala, hindi naman daw napag-usapan sa mga pulong ng Pangulo sa Estados Unidos ang usapin ukol sa undocumented Filipinos sa Amerika. Gayunpaman, ipinunto niya na wala namang bagong patakaran ng Estados Unidos pagdating sa immigration. Target pa rin ang deportation ng mga dayuhang may kasong kriminal at walang legal na dokumento. Binomonitor naman anya ng pamahalaan ang sitwasyon ng mga Pinoy hindi lang sa US, kundi pati na sa ibang bansa. Ito yung mga may record o yung mga wanted o yung mga convicted, lalong-lalo na kung sila ay illegal, TNT sila, yun ang mga pinapauwi nila. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.